Update nga tayo sa Gilas Pilipinas at sa paparating na fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito nga, Coach Tim Cone nagsalita na at kumpirmado sa kanya galing mismo na walang naturalized player ang Gilas Pilipinas sa kanilang magiging laban sa fourth window. Kumpirmado na kasing hindi talaga makakapaglaro itong si Justin Brownlee laban nga sa Iran at Jordan, at ayon nga sa report ay hindi pa talaga siya nakaka-recover sa kanyang mga natamong injuries. Kaya naman lalabas na all-Filipino lineup ang ipangtatapat ni Coach Tim Cone sa fourth window. At sa mga nagtatanong naman kung pwede bang may pumalit kay Justin Brownlee, ang sagot wala, dahil itong si Benny Boatwright hindi pa talaga ganap na naturalized dahil ongoing pa rin ang pagpuproseso ng kanyang naturalization. Samantalang si Angelo Kwame naman ay magkakaroon ng kontrata sa France, kaya naman hindi na siya magagamit ng Gilas Pilipinas. Samantalang ito namang si Jordan Clarkson, hindi naman ganun kadali na makukuha siya agad dahil hindi naman pwede yung tatawagan siya tapos darating agad sa Pilipinas. Maraming proseso pa ang pagdadaanan. Unang-una na dyan ay kakausapin muna ang New York Knicks, ang kanyang availability, tapos bibigyan pa yan o bibilan pa yan ng mga insurance, yung magkano yung bayad, at napakarami pang proseso. At hindi talaga basta-basta magagawa na magamit agad itong si Jordan Clarkson. Kaya naman ang pinakahuling option, all-Filipino lineup na lamang ang gagamitin. At naglabas na rin ng 14-man lineup ang SBP, at ito nga yung mga nakapasok. At pasok nga sa listahan syempre itong si Kai Soto, Junmar Pajardo, AJ Edu, Carl Tamayo, Justin Baltasar, Troy Rosario, Justin Arana, Kevin Kembao, Dwight Ramos, Chris Newsam, CJ Perez, Juan Gomez Diliano, Scotty Thompson at RJ Abarientos. Ang malaking tanong na lamang kung sino ang dalawang malalaglag at kung sino ang bubuo sa Final 12. Samantalang ang una namang makakaharap ng Gilas Pilipinas na Jordan, mukhang kumpiyansa talaga na tatalunin nila ang Gilas Pilipinas dahil ayon nga sa report, mukhang nakarating na sa Jordan na walang gagamiting naturalized player ang Gilas Pilipinas. Kaya naman siguro nagpapakumpiyansa sila na kakayanin nila ang all-Filipino lineup ng Gilas. At may lumabas nga na report galing sa sport page sa kanilang bansa. Ang sabi nga dito sa sports page sa Jordan, latest news, Brownlee, the Filipino-born player, is likely to be absent from our national team's match due to his full recovery from the injury in addition to continuing to be in America. If the absence is confirmed, it is in our favor because Brownlee is a striking offensive force of the Filipinos. So malinaw na nga na nakarating na sa kanila ang balita na hindi nga makakapaglaro si Justin Brownlee, at mukhang kumpiyansa talaga sila na kakayanin nila ang all-Filipino lineup. Samantalang nagbigay naman ng babala itong si Boban Marjanovic sa Gilas Pilipinas, at sinabi niya nga na tricky daw ang kupunan ng Jordan, at ito nga ang kanyang buong sinabi. I know about the coming qualifier and good luck to Gilas. Jordan can be tricky. If you don't put in the effort, if you walk and don't play defense, you lose. Stick to the team concept. It's not about any one player. Basketball is a team sport and you can win if you play together. Atin kasing babalikan ng William Jones Cup, kasama nga doon ng Jordan, at sa kanilang performance, marami nga ang nagsasabi na hindi talaga 100% ang ipinakita ng Jordan. Kumbaga, nasa 50% pa lamang, at mukhang ginawa lang nilang tune-up game ang William Jones Cup, at sigurado namang hindi sila papayag na ma-scout ang kanilang totoong galawan. Kaya naman halata naman sa kanilang performance sa William Jones Cup na hindi talaga sinagad at hindi pa nga nila pinaglaro ang kanilang naturalized player. Ang nakakatuwa pa nga dyan ay pinarating nila sa Taiwan ang kanilang naturalized player tapos hindi naman nila ginamit, at mukhang pinag-observe lang nila sa nangyaring laro. At 4 days to go na nga lang at magsisimula na ang laban ng second round sa fourth window. Una nga nating makakaharap ang Jordan sa August 28 na nga yan sa Mall of Asia Arena. Kasunod naman ng Iran sa August 30. Sa Mall of Asia Arena pa rin ang venue ng laban, kaya naman pinaghahandaan talaga ng Gilas Pilipinas
ang dalawang mabibigat na laban. Samantalang ang Jordan naglabas na rin ng 14-man lineup at ito nga ang kanilang ilalaban sa Gilas. At dito nga sa lineup na to meron silang dalawang almost 7-footer o mga 6'11 ang height. Unahin na natin itong si Ahmad Al-Dwairi na may height na 6'11 at itong si Muhammad Shamer na may height na 6'11. Kasunod dyan si Saif Aldin Saleh na may height na 6'8 at si Hadi Al-Shami na may height na 6'8 at ang kanilang naturalized na si Jalen Harris na may height na 6'5 tapos si Ahmad Hamarsheh na may height na 6'8 at itong si Amin Albur Hawash na may height na 6'4 at si Abdullah Ulad Jowon na may height na 6'4 kasama din si Rawi Al-Kilani na may height na 6'3, si Freddy Ibrahim may height na 6'3, si Yasan Al-Tawael na may height na 6'3, si Omar Salman na may height na 6'3, si Yose Dwek na may height na 6'2 at si Malik Kanaan na may height na 6'2. Ayan nga ang kanilang official 14-man lineup. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, kakayanin ba ng Gilas Pilipinas All-Filipino lineup ang Jordan at Iran? Meron naman tayong advantage ng konti sa height dahil nandyan si Kai Soto 7'3 tapos si AJ Edo 6'11. Papalag tayo sa center position pero ang tanong, ang mga local player natin mag-step up kaya lahat at kayanin kaya nila na wala si Justin Brownlee? At gayon na rin ang malaking tanong, sino kaya ang makakapasok sa Final 12? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.